Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Sama-sama po nating taluntunin ang ating mga kasalanan at hingi ito ng tawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging dalubhasa sa pagtuturo tungkol sa pananampalatayang Katoliko. Pukawin mo sa iyong sambayanan ang mga hinirang mo para makapamahala ng may karunungan at katatagan, alinsunod sa nakalulugod sa iyo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Saan ninyo ngayon ipaparis ang Diyos? Siya'y kanino itutulad? Tumingin kayo sa sangkalangitan. Sino ba ang lumikha ng mga bituin? Sino ba ang sa kanila'y nagpapakilos at isa-isang tumatawag sa kanilang pangalan? Dahil sa kanyang kapangyarihan, isamay wala siyang nakaligtaan. Israel, bakit ikaw ay nagrereklamo na tila di alintana ng Panginoon ang kabalisahan mo? At tila di pansin ang iyong kaapihan. Di ba ninyo alam, di ba ninyo talos, na itong Panginoon ang walang hanggang Diyos? Siya ang lumikha ng buong daigdig. Hindi siya napapagod. Sa isipan niya'y walang makatatarok. Ang mga mahina't napapagal ay pinalalakas. Kahit kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. Ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay magpapanibagong sigla. Ang lakas nila'y matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan.
Panginooy papurihan, aba kong sariling buhay. Magsitayo po ang lahat. Panginoong nagliligtas sa ating darating tiyak, mapalad siyang makaharap. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Ang atin pong mga pagbasa ay nagbibigay po sa atin ng lakas ng loob. Sa atin pong unang pagbasa mula po sa aklat ni Propeta Isaias, kanya pong pinalalakas ang loob ng mga Israelita na nanlulupaypay na dahil sa kanilang pagkakatapon sa isang banyagang lugar sa Babylonia. Kaya naman ang Panginoong makapangyarihan ang sinasabing magpapalakas sa mga mahihina. Napakaganda po nung mga pagsasalarawan. Tinatanong po sa simula ni Propeta, saan ninyo ipaparis ang Diyos? Ngunit sa lahat po ng ito, tingnan po ninyo, ang nagtitiwala sa Panginoon ay magpapanibagong sigla. Ang lakas nila'y matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sipin po ninyo, no, parang sinasabi yung agila, magdamag, maghapong lilipat na hindi mapapagod. Yan ang dulot ng Diyos. Pagkatapos naman po sa atin pong mabuting balita, tayo po'y sinasabihan na Panginoon na kung tayo'y napapagod, nabibigatan sa ating mga pasanin, sa Kanya tayo lumapi. Dahil ang Kanyang pamatok ay maginhawang dalhin at ang pasaning Kanyang ibinibigay ay magaan. Alam po ninyo, isang kabalintunaan po ito. Ano po ba yung pamatok na tinutukoy dito? Ito po yung nilalagay sa mga hayop na kahoy. Paano pong mangyayari na maginhawang dalhin? Tingnan nyo po halimbawa yung kalabaw na naghahatak ng araro o kaya yung kabayo. Parang masakit po sa batok yung kung sa tao ilalagay. Parang hindi naman po talaga maginhawang dalhin. Yun naman pong pasanin, isipin na lang po ninyo yung krus na dinala ng Panginoon. Para naman pong hindi magaang pasanin yun. Ngunit ano po yung tinutukoy ng Panginoon para masabi niya na maginhawang dalhin ang Kanyang pamatok at magaang pasanin ang pasanin na ibinibigay niya? Hindi naman po tayo basta iniiwas ng Panginoon sa mga pagsubok. Tingnan po ninyo, tayo po mga naglilingkod sa simbahan. Ligtas po ba tayo sa mga pagsubok? Magmula po ba nung pumunta kayo sa simbahan, kahit kailan hindi na kayo napahirapan?
Kahit kailan, hindi nyo na po ba naranasang parang minalas kayo at nakatanggap kayo ng hindi magagandang karanasan sa buhay? Tiyak na tiyak mayroon. Mayroon tayong mga kakilala na mga taong simbahan, pero nagkaroon ng malubhang sakit, nagkaroon ng kanser. Makikita naman natin, kay bait-bait naman ang taong ito. Bakit siya pa yung napahihirapan ng ganyan? Sapagkat hindi naman po pumunta ang Panginoon para lamang iiwas at bigyan tayo ng napakaginhawang buhay. Dumating ang Panginoon upang ipaalala sa atin na kasama niya tayo sa paglalakbay. At iyan po yung kaibahan nung kagandahan ng pag-iisip na ibinibigay sa atin ng Panginoon sa kanyang pagsasabi sa mga salitang ito. Sa wikang Ingles, ang tawag po natin dyan ay optimism o positive thinking. Diba, iisipin natin na maganda yung mangyayari sa mga bagay-bagay, sa mga kinaharap natin. Halimbawa po ng positive thinking ay sa maghapon na ito, nako, wala sigurong hindi magandang mangyayari. Kung tayo ay may event, nako, hindi yan uulan, huwag kang mag-alala. Tingnan niyo po yung Christmas party natin. Malamang sa lahat po sa atin, inisip, nako, hindi uulan yan pag bibigyan tayo ng Panginoon. Umulan. Ibig sabihin ba nun, minalas na tayo? Hindi po. Pero sa kabila ng lahat ng ito, kasama pa rin natin ang Panginoon. At diyan po nag-iiba ang pag-iisip ng bawat Kristiyano. Ano man ang kaharapin natin sa ating buhay, mabigat man yan, maganda man o hindi, kasama natin ang Panginoon. At iyan ang pinakamagandang pangyayari sa ating buhay. Yung katotohanan na kasama natin ang Panginoon. Hindi na yung kung ano pa mang tagumpay natin sa buhay. Hindi na yung kung ano yung magandang nangyari sa maghapon natin. Ang nagpapaganda sa anumang karanasan natin. Kaya ito nagiging magaan at maginhawang dalin ay sapagkat kasama natin ang Panginoon. At iyan ang diwa ng Adbyento. Pinatitingkad nito na dumarating lagi ang Panginoon sa buhay natin. Kaya sa susunod na tayo'y magdaraan sa matinding pagsubok at tila baga ayaw alisin ng Panginoon yung sitwasyon, ang alalahanin natin, kasama natin si Jesus sa pagpapasan nito. Alam po ninyo, hindi nyo po napapansin, pero ito pong suot namin mga paring estola, kapag dinarasal po namin ito, ang tawag po namin dito ay pamatok ng kaligtasan. Tingnan po ninyo, nakapatong ito sa aming mga batok. At ito po'y pagsasalarawan ng isang pamatok. Kaya lang, di na natin nakikitang mahirap dalhin itong pamatok na ito. May disenyo at saka magaan lang po. Pero ito po'y paalala para sa ating lahat ng pamatok. Kapag tayo'y may pinagdaraan na, nawa po pag makakita kayo ng pari at may suot na ganito, maalala ninyo na sa anumang pinagdaraanan ko, kasama ko ang Panginoon. Mabigat man niyang pasanin o madali mang pasanin, magbabago ang lahat ng ating pananaw. Hindi gagaan sa kanyang sarili yung ating pinapasan, ngunit mas magiging madali ang ating pagpasan dahil kasama natin ang Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sinabi ni Jesus, lumapit sa akin lahat kayong nahihirapan at may pinapasan at pagiginhawahin ko kayo. Buo ang tiwala sa pangakong ito, idulog natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Atin pong sambitin, Jesus, maawa ka sa amin. Jesus, maawa ka sa amin. Ang Santo Papa at mga obispo ng simbahan, naway gabayan tayo sa daan ng kapayapaan at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, maawa ka sa amin. Ang mga pinanghihinaan ng loob dahil sa mabibigat na pasanin sa buhay,
Naway makahanap ng kanlungan sa Panginoon, manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, maawa ka sa amin. Ang mga nanliligalig o nagdaranas ng kaguluhan ng isip, naway makatagpo ng kapanatagan kay Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, maawa ka sa amin. Ang mga pinahihirapan ng karamdaman at pananakit ng katawan, naway makatagpo ng ginhawa at paggaling sa pangangalaga at malasakit ng mga taong kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, maawa ka sa amin. Ang mga namayapa na ay makatagpo nawa ng walang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, maawa ka sa amin. Sandaling katahimikan, idulog po natin sa Panginoon ang ating mga pansari-sariling kahilingan. Lalo tigit yung mga kahilingan natin na kinakailangan ng kalutasan dahil nagpapabigat sa ating buhay. Ama naming nasa langit, ipinangako sa amin ng iyong anak na kami ay kanyang pagiginhawahin, kapag kami ay nahihirapan. Loobin mo na sa tuwin ay makasunod kami sa kanyang paggabay at palakasin kami upang maging mga kasangkapan ng kanyang kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupuan lahat. Magsitayo pa lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating pakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama namin lumikha sa aming ginaganap na pagdiriwang na ito, silayan nawa ang aming pananalig na sinag na Espiritu Santo na tumanglaw kay San Ambrosio para palaganapin ang kadakilaan mo sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Ngayong si San Ambrosio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Hesu Kristo na maaasahan sa katapatan ay hinihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kay isa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan,
Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsilod po lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalo na si Father Ray Fernando. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, tuwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang na dinulutan mo ng lakas, ay gawin mo umunlad sa pagtupad sa mga halimbawa ni San Ambrosio, upang sa lakas loob na pagtahak sa iyong mga landas, kami maging handang lasapin sa iyong piging ang tamis na hindi magwawakas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Sama-sama po nating taluntunin ang ating mga kasalanan at hingi ito ng tawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging dalubhasa sa pagtuturo tungkol sa pananampalatayang Katoliko. Pukawin mo sa iyong sambayanan ang mga hinirang mo para makapamahala ng may karunungan at katatagan, alinsunod sa nakalulugod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Saan ninyo ngayon ipaparis ang Diyos? Siya'y kanino itutulad? Tumingin kayo sa sangkalangitan. Sino ba ang lumikha ng mga bituin? Sino ba ang sa kanila'y nagpapakilos at isa-isang tumatawag sa kanilang pangalan? Dahil sa kanyang kapangyarihan, isamay wala siyang nakaligtaan. Israel, bakit ikaw ay nagrereklamo na tila di alintana ng Panginoon ang kabalisahan mo? At tila di pansin ang iyong kaapihan? Di ba ninyo alam, di ba ninyo talos na itong Panginoon ang walang hanggang Diyos? Siya ang lumikha ng buong daigdig. Hindi siya napapagod. Sa isipan niya'y walang makatatarok. Ang mga mahina't napapagal ay pinalalakas. Kahit kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. Ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay magpapanibagong sigla. Ang lakas nila'y matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina.
Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Panginooy papurihan, aba kong sariling buhay. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Panginooy papurihan, aba kong sariling buhay. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Panginooy papurihan, aba kong sariling buhay. Magsitayo po ang lahat. Panginoong nagliligtas sa ati darating tiyak, mapalad siyang makaharap. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Ang atin pong mga pagbasa ay nagbibigay po sa atin ng lakas ng loob. Sa atin pong unang pagbasa mula po sa aklat ni Propeta Isaias, kanya pong pinalalakas ang loob ng mga Israelita na nanlulupaypay na dahil sa kanilang pagkakatapon sa isang banyagang lugar sa Babylonia. Kaya naman ang Panginoong makapangyarihan ang sinasabing magpapalakas sa mga mahihina. Napakaganda po nung mga pagsasalarawan. Tinatanong po sa simula ni Propeta, saan ninyo ipaparis ang Diyos? Ngunit sa lahat po ng ito, tingnan po ninyo, ang nagtitiwala sa Panginoon ay magpapanibagong sigla. Ang lakas nila'y matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sipin po ninyo, no, parang sinasabi yung agila, magdamag, maghapong lilipat na hindi mapapagod. Yan ang dulot ng Diyos. Pagkatapos naman po sa atin pong mabuting balita, tayo po'y sinasabihan na Panginoon na kung tayo'y napapagod, nabibigatan sa ating mga pasanin, sa Kanya tayo lumapit. Dahil ang Kanyang pamatok ay maginhawang dalhin at ang pasaning Kanyang ibinibigay ay magaan. Alam po ninyo, isang kabalintunaan po ito. Ano po ba yung pamatok na tinutukoy dito? Ito po yung nilalagay sa mga hayop na kahoy. Paano pong mangyayari na maginhawang dalhin? Tingnan nyo po halimbawa yung kalabaw na naghahatak ng araro.
o kaya yung kabayo, parang masakit po sa batok yung kung sa tao ilalagay. Parang hindi naman po talaga maginhawang dalhin. Yun naman pong pasanin, isipin na lang po ninyo yung krus na dinala ng Panginoon. Para naman pong hindi magaang pasanin yun. Ngunit ano po yung tinutukoy ng Panginoon para masabi niya na maginhawang dalhin ang kanyang pamatok at magaang pasanin ang pasanin na ibinibigay niya? Hindi naman po tayo basta iniiwas ng Panginoon sa mga pagsubok. Tingnan po ninyo, tayo po mga naglilingkod sa simbahan. Ligtas po ba tayo sa mga pagsubok? Magmula po ba nung pumunta kayo sa simbahan, kahit kailan hindi na kayo napahirapan? Kahit kailan hindi nyo na po ba naranasang parang minalas kayo at nakatanggap kayo ng hindi magagandang karanasan sa buhay? Tiyak na tiyak mayroon. Mayroon tayong mga kakilala na mga taong simbahan, pero nagkaroon ng malubhang sakit, nagkaroon ng kanser. Makikita naman natin, kay bait-bait naman ang taong ito. Bakit siya pa yung napahihirapan ng ganyan? Sapagkat hindi naman po pumunta ang Panginoon para lamang iiwas at bigyan tayo ng napakaginhawang buhay. Dumating ang Panginoon upang ipaalala sa atin na kasama niya tayo sa paglalakbay. At iyan po yung kaibahan nung kagandahan ng pag-iisip na ibinibigay sa atin ng Panginoon sa kanyang pagsasabi sa mga salitang ito. Sa wikang Ingles, ang tawag po natin dyan ay optimism o positive thinking. Diba, iisipin natin na maganda yung mangyayari sa mga bagay-bagay, sa mga kinaharap natin. Halimbawa po ng positive thinking ay sa maghapon na ito, nako, wala sigurong hindi magandang mangyayari. Kung tayo ay may event, nako, hindi yan uulan, huwag kang mag-alala. Tingnan niyo po yung Christmas party natin. Malamang sa lahat po sa atin, inisip, nako, hindi uulan yan, pagbibigyan tayo ng Panginoon. Umulan. Ibig sabihin ba nun, minalas na tayo? Hindi po. Pero sa kabila ng lahat ng ito, kasama pa rin natin ang Panginoon. At diyan po nag-iiba ang pag-iisip ng bawat Kristiyano. Ano man ang kaharapin natin sa ating buhay, mabigat man yan, maganda man o hindi, kasama natin ang Panginoon. At iyan ang pinakamagandang pangyayari sa ating buhay. Yung katotohanan na kasama natin ang Panginoon. Hindi na yung kung ano pa mang tagumpay natin sa buhay. Hindi na yung kung ano yung magandang nangyari sa maghapon natin. Ang nagpapaganda sa anumang karanasan natin. Kaya ito nagiging magaan at maginhawang dalin ay sapagkat kasama natin ang Panginoon. At iyan ang diwa ng Adbyento. Pinatitingkad nito na dumarating lagi ang Panginoon sa buhay natin. Kaya sa susunod na tayo'y magdaraan sa matinding pagsubok, at tila baga ayaw alisin ng Panginoon yung sitwasyon, ang alalahanin natin, kasama natin si Jesus sa pagpapasan nito. Alam po ninyo, hindi nyo po napapansin, pero ito pong suot namin mga paring estola, kapag dinarasal po namin ito, ang tawag po namin dito ay pamatok ng kaligtasan. Tingnan po ninyo, nakapatong ito sa aming mga batok. At ito po'y pagsasalarawan ng isang pamatok. Kaya lang, di na natin nakikitang mahirap dalhin itong pamatok na ito. May disenyo at saka magaan lang po. Pero ito po'y paalala para sa ating lahat ng pamatok. Kapag tayo'y may pinagdaraan na, nawa po pag makakita kayo ng pari at may suot na ganito, maalala ninyo na sa anumang pinagdaraanan ko, kasama ko ang Panginoon. Mabigat man niyang pasanin o madali mang pasanin, magbabago ang lahat ng ating pananaw. Hindi gagaan sa kanyang sarili yung ating pinapasan, ngunit mas magiging madali ang ating pagpasan dahil kasama natin ang Panginoon. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Sinabi ni Jesus, lumapit sa akin lahat kayong nahihirapan at may pinapasan at pagiginhawahin ko kayo. Buo ang tiwala sa pangakong ito, idulog natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Atin pong sambitin, Jesus, maawa ka sa amin. Jesus, maawa ka sa amin. Ang Santo Papa at mga obispo ng simbahan, naway gabayan tayo sa daan ng kapayapaan at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, maawa ka sa amin. Ang mga pinanghihinaan ng loob dahil sa mabibigat na pasanin sa buhay, naway makahanap ng kanlungan sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, maawa ka sa amin. Ang mga nanliligalig o nagdaranas ng kaguluhan ng isip, naway makatagpo ng kapanatagan kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, maawa ka sa amin. Ang mga pinahihirapan ng karamdaman at pananakit ng katawan, naway makatagpo ng ginhawa at paggaling sa pangangalaga at malasakit ng mga taong kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, maawa ka sa amin. Ang mga namayapa na ay makatagpo nawa ng walang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, maawa ka sa amin. Sandaling katahimikan, idulog po natin sa Panginoon ang ating mga pansari-sariling kahilingan. Lalo tigit yung mga kahilingan natin na kinakailangan ng kalutasan dahil nagpapabigat sa ating buhay. Ama naming nasa langit, ipinangako sa amin ng iyong anak na kami ay kanyang pagiginhawahin kapag kami ay nahihirapan. Loobin mo na sa tuwin ay makasunod kami sa kanyang paggabay at palakasin kami upang maging mga kasangkapan ng kanyang kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating pakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama namin lumikha sa aming ginaganap na pagdiriwang na ito, silayan nawa ang aming pananalig ng sinag ng Espiritu Santo na tumanglaw kay San Ambrosio para palaganapin ang kadakilaan mo sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Heso Kristo na aming Panginoon. Ngayong si San Ambrosio ay pinararangalan
sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay hinihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kay isa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalo na si Father Ray Fernando. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, tuwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang na dinulutan mo ng lakas, ay gawin mo umunlad sa pagtupad sa mga halimbawa ni San Ambrosio, upang sa lakas loob na pagtahak sa iyong mga landas, kami maging handang lasapin sa iyong piging ang tamis na hindi magwawakas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.